Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa namang episode ng talakayan natin dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Napapanood po ninyo ako sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, gayon din po sa Informador, Meta at Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, paki-subscribe na po. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador uh, Meta or Facebook page, paki-follow na po. Dito po, hindi lang isang topic ang dinidiscuss natin. Kaya medyo mahaba-haba ang talakayan natin. Tulad ngayon, 3 topics po ang naka-line up ko ngayon na pag-usapan natin. Tungkol dun sa mga magaganap na rallies sa November 16 to 18, yung pinanawagan ng INC, Iglesia ni Cristo, KOJC, at saka Jesus is Lord, yung JIL. Naka-schedule nila ito November 16 to 18. Ang venue nito ay dalawa yung main venue. Sa Luneta, doon yung sa Iglesia ni Cristo. Sa Luneta, sa Manila. Yung iba naman, doon sa EDSA People Power Monument daw. Ang nakaano dito, ang nakapagtataka, bakit 3 araw? Bakit 3 araw? Kaya marami tuloy nagdududa dito na parang may plano itong mga ito. Bakit kailangang 3 araw? Ang rally mo ay ang tawag nila sa rally nila ay rally for transparency and for better democracy. Yan yung kanilang panawagan. Rally daw for transparency and for better democracy. Kailangan ba na gawing 3 araw ang rally para sa transparency and for a better democracy daw? Yun ang maraming Kaya hindi tuloy nalalayo na ang iniisip ng marami, parang gustong EDSA, another EDSA. Alam naman natin yung EDSA People Power 1 at saka yung People Power 2. Yon, tumagal ng ilang araw yon. Kaya hindi tuloy nakapagtataka bakit pinagdududahan ito. Parang ang plano ay people power. Yan din mismo yung sinabi ni retired Major General Romeo Pokis doon sa programa ng Billionaire News Channel. Nag-uusap sila doon ni Mike Defensor. Tinanong ni Mike Defensor si Pokis, paano, General, kung yung rallies na yan ay lumaki? Halimbawa, sa unang araw, nadagdagan pa nung sunod na araw at lalong lumaki nung ikatlong araw, paano? Sabi ni Romeo Pokis, sabi niya, ay hindi na natin makukontrol yon. Kasi kung sa military, mayroong command yan, susunod ka sa command, dyan sa mga ganyan, kapag umabot na yan ng 300,000, 500,000, million, 1 million, 2 million, sabi niya, hindi na natin makukontrol yan. Di parang inamin na niya parang inamin na rin nila na mukhang ang gusto nilang mangyari, kaya ginawang 3 araw, ay para makadevelop ng mas maraming tao, parang ala people power. Anyway, kaya tuloy nag-iisip ang gobyerno, hindi kaya na naman to, destabilisasyon ito. Pero nag-warning ang PNP at ang DILG. Ang warning ni Secretary of Interior and Local Government Secretary, ang warning ni SILG, Secretary ng DILG na si Junvic Rimulya, ito sa Inquirer.net. Rimulya warns versus destabilization efforts amid 3-day INC rally. Yun. Kaya malaki ang pwersa ng PNP na i-deploy para dito sa 3 araw na rallies. At nag-warning si SILG Junvic Rimulya, kakasuhan talaga nila yung magdi-destabilize. Yung mga gagawa ng mga galaw na magdi-destabilize ng gobyerno ay aarestuhin nila. At ayon yan kay kakasuhan nila. Kaya winawarning niya daw yung magsasagawa ng mga destabilisasyon.
Eh lalo pa kasi ngayon, tulad niyan, lumabas yung ah, video ni Saldico. Ngayon pa lang mainit na yung social media. Yung mga DDS, si Greco Belica nag-post. Ayan. Ha? Ano na yan? Marami nang dadalo sa rally sa November 16 to 18 dahil daw dyan sa video ni Saldico. Siyempre, ang gusto kasi nila, i-agitate ang military, i-agitate ang pulis, i-agitate ang mamamayan na sumama dyan sa mga rallies na yan. Ang panawagan kasi nila dyan, Marcos resign. Ang panawagan nila, Greco Belica, ang Iglesia ni Cristo dumidistansya. Kaya kumbaga ayaw nilang sumama, kaya gusto nila doon lang sila sa Luneta. Itong ibang grupo naman, Jesus is Lord, saka itong KOJC, mukhang sila yung nandun sa People Power Monument. Ang nag-organize ng ano doon sa EDSA People Power Monument, itong mga may tinatawag silang United People's Initiative, UPI. Ngayon, yung UPI na yan yung nung rally nung September 21, yan yung grupo nila Greco Belica, nag-organize ng rally doon sa may tapat sa may gate ng Camp Aguinaldo, yung gate 4. Kaya ang itong grupo dito sa Luneta, dito sa EDSA People Power Monument, ang nag-o-organize yung United People's Initiative na naman na grupo. Ay ito yung grupo ng mga retired generals, retired military officers, at saka yung grupo nila Greco Belica. Yan yon, United People's Initiative. UPI. Ngayon, sila na naman yung nag-o-organize doon sa may EDSA People Power Monument. Pero yung Iglesia ni Cristo, ayaw nilang mahaluan sila, doon sila sa Luneta. Anyway, kung ano man ang mangyari diyan, nagwa-warning si SILG John Vic Rimulya. Pag nagkaroon ng destabilisasyon yan, naging magulo yan, mang-aaresto sila. Mukhang siseryosuhin yung banta na yan ng DILG. Lalo pa ngayon mainit ang sitwasyon dahil nagagatungan nung video ni Saldico. Parang ngayon pa lang ginagamit na ng mga DDS yung video ni Saldico eh. Ginagatungan na nila ang sitwasyon. Kaya posible talagang maging mainit yung mga rallies na yan sa November 16 to 18. Babantayan yan ng military, ng PNP. Yan ang warning ni John Vic Rimulya, mang-aaresto sila. Sa parte naman ng mga DDS, lalo pa kasi dito sa video ni Saldico, lalong iinit sila o magiging agresibo. Ang tanong lang, ano kaya ang mangyari diyan? Marami kayang tao ang umattend? At kung maraming tao, yan na kaya ay ma-develop nila sa tinatawag nilang people power? Ang sabi, sasabayan daw yan ng mga retired military at mayroon daw mga active sa military. Ang sabi. Kaya nga yung pinost ni Montulfo na listahan ng mga kasama daw sa nagpaplano na yan ng mga destabilisasyon kaugnay dyan sa November 16 to 18 rallies. Anyway, yan ang babantayan natin, aabangan natin. Sa pangalawang topic tayo, sa mga balitang ito ng mga rally sa November 16 to 18, ang simbahang Katoliko dumidistansya. Dumidistansya dito. Ito kasing mga nag-o-organize ng rally na itong mga grupo ng DDS, sa poster ng United People's Initiative kasi, nakalagay, rally para sa pananagutan, katarungan at katapatan. Itigil ang korupsyon, tayo ay makiisa at makisama. Isang bayan, isang tinig, mapayapang pagbangon. Tapos, ang nakalagay, unang-una sa listahan nila, INC, GIL, KOJC. Tapos may nakalagay, members of the Catholic Church, faith communities, and lay organizations. Tapos, retiradong sundalo, pulis at uniformed personnel. Kabataan, estudyante, manggagawa, professional at iba pang sektor. So, pinapalabas nila dito sa poster ng United People's Initiative na maraming sasama. Lahat daw ng sekta lahat daw ng religious group sasama.
Pangungunahan daw ng INC, JIL, KOJC, tapos mayroon daw mga Catholic groups na sasama. Ngayon, para hindi makapanlinlang 'yan, makapanloko, ah, naglabas ng statement ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines at saka ang Caritas Philippines. Hmm? Ang statement ng CBCP, sabi dito, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, and Caritas Philippines categorically state that we are not involved in, nor do we endorse, any rally or public gathering reportedly scheduled on November 16 to 18, 2025. Ayan, logo ng Caritas Philippines at CBCP. Ang pangalan ng contact na Most Reverend Jose Colin M. Bacaforo, DD, Bishop of Kidapawan, National Director Caritas Philippines, for and in behalf of the CBCP and Caritas Philippines. So yan, kumbaga kasi nga pinapalabas na may mga Catholic groups daw, faith communities and lay organizations ng simbahang Katoliko na a-attend, dininay na. Dumistansya na ang simbahang Katoliko. Hindi kasama. Kasi ang alam naman talaga natin, ang simbahang Katoliko ay, ang mga group sa simbahang Katoliko, ang mga church groups ng mga Catholic groups, a-attend sila doon sa November 30. Doon sila a-attend sa November 30. Pero hindi dito sa November 16 to 18. Kasi itong November 16 to 18, identified ito sa mga pro-Duterte. Marcos resign ang dyan, ang gustong mangyari. So identified yan sa mga pro-Duterte. So hindi sasama dyan ang simbahang Katoliko. Kaya naglabas na ngayon ng statement naglabas na ng statement ang CBCP at saka yung Caritas na hindi sila sasama diyan. Hindi sila kasama sa nag-organize niyan, hindi sila kasama sa magrarally para diyan. Yan yung malinaw na statement ng Catholic groups, CBCP at saka Caritas. Actually kahit yung simbahang laiko, yung mga lay organizations ng simbahang Katoliko nag-release din ng statement. Hindi umano sila kasama diyan sa rally na yan sa November. Pinapalabas kasi ng mga organizers niyan para lumabas na marami ang a-attend, pati simbahang Katoliko ginagamit ang pangalan. Pero hindi, ang alam natin yung mga Catholic groups doon sila sa November 30. Hindi sila diyan sa November 16 to 18. Kasi ang November 16 to 18 identified yan sa Duterte groups eh. Ang nag-organize nga niyan, Iglesia ni Cristo, KOJC, GIL, yun. Kaya hindi yan anyway, at least malinaw na. Sana yung mga napapaniwala diyan sa mga propaganda na yan ng mga nag-o-organize ng rallies na yan, sana kasi parang pinapalabas ang dami. Iba-ibang religious group sasama, pati lahat na ng sikta ng relihiyon. Pati Katoliko dinadamay. Pero ngayon malinaw hindi. Yan yung at least nalinaw diyan sa statement na nilabas ng CBCP at ng Caritas. Okay, so ito pa. Sila Kiko Barsaga saka sila Eric Celes, mga identified yan, mga kilalang leader yan ng mga Duterte, mga DDS. Ngayon, kinasuhan na sa prosecutor's office. May mga kaso na sila, inciting to sedition, inciting to rebellion. Ang kaso ni Kiko Barsaga, inciting to sedition, inciting to rebellion. Ang kaso ni Kiko Barsaga sa prosecutor. Si Eric Celes din, inciting to sedition. At saka yung sa cybercrime. Parang sa cyber libel yata ang kaso niya eh. Kaya yan, lahat yan nasa prosecutor pa. Wala pa yan sa korte. Binigyan sila ng subpina
pinapasubmit sila ng kanilang counter affidavit. So yan. Kung titingnan natin, parang hakbangin din ito ng gobyerno, preparasyon para sa mga rallies nila sa November 16 to 18. Kasi ang mga panawagan talaga kasi nito ni Kiko Barsaga, nila Eric Celes, medyo ano na nagbo-border na sa sedition. Nag-i-incite na nga ng sedition. Nag-i-incite na nga ng rebellion eh. Kaya para hindi na sila makagawa ng mga mga panawagan na nag-i-incite ng pag-aalsa, nanawagan ng pag-aalsa, yan, kinasuhan na sila ngayon sa prosecutor's office. Ang sabi ni Kiko Barsaga, hindi daw siya natatakot doon. Parang ang sabi niya pa nga, ano daw siya, maganda nga daw yun kasi para siyang si Jose Rizal sa makabagong panahon. Ang tindi rin ito ni Barsaga. Ang tindi rin ito ni Barsaga. Anyway, yan yung development yan kila Barsaga. Si Eric Celes, ganun din. Ito kasing si Eric Celes, nung September 21, si Eric Celes yung nag-o-organize doon ng mga rally doon sa may EDSA Shrine. Ang gusto niya sana noon, magkaroon ng mga malaking grupo ng tao doon sa EDSA Shrine, tapos sasanib sila doon sa EDSA People Power Monument, yung trillion peso march. Ang problema, hindi naman sila pinayagan na makasanib doon sa EDSA PPM kasi anti-Duterte yung nandun sa EDSA PPM, anti-corruption yun, pero anti-Duterte. Ay sila Eric Celes, mga anti-corruption daw sila, pero pro-Duterte. So hindi sila, hindi sila pinasanib doon sa mga nagrarally doon sa EDSA PPM. Kaya, yan. Ngayon na naman, ito na naman si Eric Celes, nananawagan na naman dito sa November 16 to 18. Pero, si Eric Celes, hindi sumasama yan kay Kiko Barsaga. Itong si Kiko Barsaga, may pagkaano to di ba nanawagan nito nung papasukin na daw nila yung Forbes Park. Papasukin nila yung Forbes Park. Yung palang maraming doon, napapataas ng kilay doon sa panawagan ni Barsaga, papasukin daw ang Forbes Park. Pasukin nga ba nila ang Forbes Park? O kaya lang, nung dumating na yung hapon, wala namang grupo si Kiko Barsaga na pumasok sa Forbes Park. Ang ginawa nila, nagprograma doon sa isang plaza. Pagkatapos nagmarcha sila doon sa may gate ng Dasmariñas Village, wala din naman, hindi naman tumagal. Nung mga bandang gabi na, maghating gabi na, umalis na kaagad si Kiko Barsaga. O kaya nga galit sa kanya yung mga DDS Sila Banat Bay ang sabi, kala ko ba hanggang tayong umaga, wala nang uwian. Yung pala, aalis din kaagad. Kaya ngayon, wala na ring wala na ring sumusunod dito kay Barsaga. Nasira na siya sa mga DDS Si Eric Celes naman, maraming beses na yan nanawagan ng rally daw nila, wala namang sumasama. Ang talagang magpuproduce ngayon ng maraming tao, yung Iglesia ni Cristo at saka yung GIL at KOJC. Pero, hindi naman yan nananawagan ng tulad ng panawagan ni Eric Celes at nila Kiko Barsaga. Siyempre, dumidistansya rin sila na sa panawagan na yan, patalsikin si Marcos resign. Kaya ngayong iglesia, ang gusto nila, doon lang sila sa Luneta. Ayaw nilang samahan sila ng iba. Kaya ngayong grupo ng mga retired general, separate din yung ng rally nila. Anyway, abangan natin dito sa rallying itong magaganap sa November 16 to 18. Pero sabi ng DILG, sa Secretary John Vicrimulya, kakasuhan nila ang mga magdi-destabilize. Abangan natin kung anong gagawin nila Eric Celes at sa kanila Kiko Barsaga. Baka kung mag-create sila ng kaguluhan dyan, hindi na lang inciting to sedition ang ikaso sa kanila. Hindi na lang inciting to rebellion. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyo.